We are more than just a church. We are a family who deeply cares for each other, a family who puts Jesus at the center, a family who is united by God's perfect love. Together, we serve one purpose. Together, we do the vision. And together, we strive hard to reach our goal. We believe that life is better when shared, and that is why we do life together. Raining Light Family is composed of many groups full of life, where we experience life full of excitement and significance. We believe that together, we can do more, we can achieve more, and we can be more. We are here to transform this nation. We are unified to make a great impact. We exist to make a great difference, not just where we are, but in many places around the country and even around the world. Our leaders, Pastor Lito Peren, our spiritual father, with his wife, Pastora Tess Peren, our spiritual mother, they are being used by the Lord to help other churches to be equipped and strengthened in doing Jesus' mission. We are on the same boat. We are working for the same goals. We are doing the same thing. We will continue to reign, and we will continue to shine the light of life. We are the reigning light. As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Good day, family! I am MJ Garcia, and I'm so excited to welcome you to our worship celebration. Kaya kung excited ka na rin, pwede bang itago, i-mention mo na yung mga ka-life group mo? Kasama mo na rin yung mga kapamilya, kaibigan, ka-workmate, kapitbahay, and even your classmates. At alam mo ba, sa simpleng pagtag o mention lang, simpleng milagro, yung grabing milagro mangyayari sa kanila, hindi pa kayang imagine ng mind natin. And by simply doing that, you know that you are already engaging to what God is doing to our nation. And worshiping God is our lifestyle. And speaking of worship, alam ko na excited ka na to sing God that He deserves. So worship Him! Let's get it on! Come on, family! Let's stand in the presence of God and declare that there is no one like Him. Woo! Every tribe would see your glory. Every nation, and every nation bow before you. And oh,
Diyos, makapangyarihan yan para magbago ka. You need to do something, build something new for the We Lord. are not called by God to be saved. Lord, lagi po niyang nire-respect ang ating free will. So this is all about restoration. It comes from within, not comes from the outside. So, at umasa po tayo na makatapos. I know that this is a perfect time. Kaya, ang aking paalala, we have no right to question God. Have a blessed Sunday to each and every one of us. This is the day that the Lord has made. We need to rejoice and be glad in it. So ito po yung araw ng mga anak ng Diyos. Kaya po yung mga anak ng Diyos ngayon masayang-masaya kasi magbibigay tayo ng kaluguran sa Kanya. God with us. Ang Diyos po ay sumasa atin. Yun po yung pag-uusapan natin ngayong mga sandaling ito. At hayaan natin na mangusap ang Panginoon sa atin. In the book of Matthew chapter 1 verse 23. It is the angel na kausap po ni Mary. This virgin will conceive and give birth to a son. And they will call him Emmanuel, which means God with us. So, in-explain po ng angel itong bagay na ito na ang ibig sabihin na ang Diyos ay sumasa atin. Kasama natin ang Panginoon. Ano ang ibig kong sabihin? Anong gustong sabihin sa atin ng Panginoon sa ganitong bagay? If God is with you, kailangan ang buhay natin iba sa mundo. No, if God is with us, our very life, we need to live a different life because the world is in darkness. And Emmanuel, God is with us, and God, Jesus said, He is the light of the world. So, when we have Jesus in our life, if we have God in our life, I tell you, you will live a different life. Hindi ordinaryong buhay ang ipamumuhay mo. Hindi ka na mangangapa kasi ikaw ay nasa liwanag. Kaya yun po yung dapat na makuha natin mensahe ng season na ito. Ang ibig niyang sabihin sa iyo at sa akin, kasama natin siya. Kung may problema ka, kasama natin siya. Kung may pinagdadaanan ka, kasama natin siya. Ano man ang sitwasyon, kasama natin ang Panginoon. Because He is with us. He is Emmanuel. So we need to live a life different from the world. Because the world is in darkness. Hindi nila nakikita, hindi nila alam ang mga bagay na nangyayari sa kanilang kapaligiran kasi punong-puno ng kadiliman. But our life with God is different. So Jesus came here not just to celebrate birthday, but to save the human race. So Jesus is our Savior. Kaya kung anuman ang bagay na ating pinagdadaanan, anuman ang ating sitwasyon sa buhay, God is more than willing to rescue you because He is our Savior. No, mayroon kang pinagdadaanan sa buhay, may problema ka, ililigtas ka niya. At hindi ka lang niya basta i-rescue, i-restore ka rin niya. It is lifestyle. God with us. That's why in every day of your life, you need a Savior. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, siya yung ating tagapagligtas. Hindi lang siya tagapagligtas ng atin pong kaluluwa, siya po ay tagapagligtas din ng ating katawan. Siya din po ay tagapagligtas ng mga lugar na ating pinupuntahan. He is permanently at work in our lives. No, kaya kung sino dito yung nangangailangan ng kaligtasan ng Panginoon, kailangan mo na meron kang Emmanuel because God with us. So you need to live a life differently. Yes, in the world there is danger, but with the Lord there is security. Sino dito yung secure ka kay Lord?
Because you need to live a life differently. Kailangan talaga na iba yung uri ng buhay natin, iba yung galawan natin, sapagkat ni-rescue niya tayo, ni-restore niya tayo for His purpose in our lives. Kaya mga kasama, mga kaibigan, mga kapatid, merong purpose si Lord, kaya Kanya sinave. Yan po yung bagay na gustong maintindihan natin. At hindi lang siya tayo basta isinave, Jesus is not just our Savior, He is also our Lord. We owned by God. We possessed by God. Ang ibig sabihin nito, God is powerful and He has full control over our lives. So mga kasama, ang Panginoon po, meron pong full control sa buhay mo. Hindi pwede natin siyang tawaging Panginoon kung hindi po siya nagko-control ng life natin. Maraming mga tao, si Jesus, Savior lang sa kanila, pero hindi Lord. I just want to tell you this, kailangan sa buhay natin, i-consider natin that Jesus is not just a Savior, He is also our Lord. Ang Panginoon, hindi lang po siya tagapagligtas. Naging tagapagligtas po niya tayo nung pong tayo'y napapahamak. Tagapagligtas natin ang Panginoon sa kapahamakan. Pero kapag ka ikaw ay iniligtas na sa kapahamakan, dapat may kilalanin kang kapangyarihan. At ang kapangyarihan yon, walang iba kundi ang kapangyarihan ng Panginoon. Ikaw ay pag-aari niya, meron siyang full control sa iyo, at meron siyang responsibility sa iyo. God is in control. Responsibility ni Lord na ikaw ay mabuhay na pinagpala. That's why He gave His Son. Ang sabi niya, merong Emmanuel, God with us. So we need to understand that our life with God, you need to live a life differently from the world. Kaya hindi ka ordinaryo. May tagapagligtas ka. May Panginoon ka. At ang Panginoon, siya ang nagpo-provide ng lahat ng bagay sa iyo. Kasi responsibility niya na ikaw ay pagpalain. Kasi anak ka niya. So ang iyong katatayuan sa buhay ay kanyang reputasyon. Ang katatayuan mo sa buhay ay reputasyon ng iyong ama. But you need to stay with God. Huwag kang lalayo sa Panginoon, huwag kang hihiwalay sa Panginoon. Kapag ka nanganganib, tumatawag sa Diyos, Lord, save me. Kapag wala ng panganib, iba naman ang ginagawa. Kaya makakakita kayo ng mga iniligtas ng Panginoon, salbahe pa rin. Iniligtas ng Panginoon, pero gumagawa pa rin ng kalokohan. Iniligtas ng Panginoon, nagsisinungaling pa rin. Kasi nga, Savior lang. Ano ang gusto kong sabihin? If God is with us, you are totally different. Because you are walking in the light. You are the light of the world. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 14. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light the lamp and put under the bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. So you need to live a different life. At ang sabi niya, in the same way, verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Yes, we are saved, but we have Lord in our life. And who is that Lord? None other than Jesus. So we need to shine our light to Jesus. No, sabi ng, in the same way, let your light shine before others. Anong ibig kong sabihin? You need to live a life intentionally. Sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 31, ang context nito, merong problema, nagkakagulo sila tungkol sa pagkain. Kaya ang sinabi niyang verse, so whether you eat or drink, eto na ngayon, or whatever you do. I just want to focus on this statement.
or whatever you do it all for the glory of God. Come on, somebody on this place. If you want to live a life, if you want to be provided by your Father, to be provided by your Savior, mga kasama, honor Him as your Lord. Not just as a Savior. Kaya anumang bagay na ginagawa natin, maliit man yan, malaki, kumakain ka man, umiinom ka man, anumang bagay na ginagawa natin, mga kasama, para sa kalwalhatian ng Diyos. So, hindi masamang mag-enjoy sa buhay, pero dapat ang nagiging dahilan nito, kalwalhatian ng Diyos. So, you can do whatever you want. Parang ito yung gusto niya sabihin dito. Kumain ka, uminom ka, you can do whatever you want, but see to it, whatever you do, it is for God's greater glory. Kasi meron tayong isang nagmamasid lang sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. Tinitingnan niya yung kanyang mga anak. So kailangan ang buhay natin, mabuhay tayo na hindi ordinaryo. In Philippians chapter 1 verse 11, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. So yung buhay na katuwiran, galing yan sa Panginoon because God with us. We need to live a life differently from the world. So hindi tayo pwedeng pumantay, hindi tayo pwedeng gumaya, hindi tayo pwedeng kumopya. Kasi merong Panginoon, merong Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Feel the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ. God with us. God with us. Kaya yun yung bagay na dapat sa buhay natin hindi nawawala. May mga bagay talaga na ipinakikita sa atin ng Panginoon. If you want to live a blessed life, follow God's instruction. So, because if you are following God's instruction, you are putting yourself in a position of blessing. You are putting yourself in a position of blessing. If you are following God's instruction. And God is full of instruction. Ang dami niyang mga instruction. Anong gusto kong sabihin ngayon? Na kapag ka hindi mo sinusunod ang instruction ng Diyos, inilalagay mo ang sarili mo sa panganib. At ang dulo ng panganib na ito ay walang iba kundi kamatayan, pagkasira, pagkawasak. Kasi yun yung enemy's trap. So God with us. Kaya dapat talaga nakikita natin that God is responsible for us. God owns us, God controls us, and lahat ng ito para sa kanyang glory. Kasi ang iyong sitwasyon, ang iyong kondisyon, kanyang reputasyon. Kaya wag kang mabubuhay na ikaw ay relihiyoso lang. Ang mga taong relihiyoso, nagbabasa ng Biblia, umaattend sa church, pero hindi sinusunod si Lord. And I tell you, hindi lahat na nagbabasa ng Bible, hindi lahat na umaattend ng church, ay isinabuhay ang salita ng Diyos. Maniwala kayo, yung buhay na yan magulo. Yung buhay na yan walang kapangyarihan. No, merong factual information. Totoo naman talaga eh. Nangyayari naman talaga. At yan ang realidad. Yun yung factual information. Pag sinabing factual information, ang mundong ito, mga kasama, the world right now is in trouble. The world is in trouble. Why? The world is in darkness. The world is in trouble. Alam nyo, ang mundo natin ngayon, talagang hindi magandang kalalagayan. Kaya wag nyong i-treat itong sitwasyon natin na pandemic na lightly. Wag. Don't treat it lightly. Itong sitwasyon natin na to, nakamamatay. May virus, walang vaccine, at kapag ka may vaccine, mga kasama, magpapa-inject ka ba? Magiging kamukha ka raw ni Flintstones. Feel good. Mga kasama, wala pa eh. Nag-experiment pa. Gusto mong pa-experiment ka? Kaya ang mundong ito is in trouble. Nag-i-experiment pa, hindi pa sigurado. Kaya sa mga matalino, huwag kayong magpapasaksak agad.
Ang mundong ito, they are in trouble. Uy, meron pong may virus. Kaya magpapa-inject ako ng protection kahit hindi pa sure. Because the world is in trouble. Kaya mga kasama, gusto kong makuha natin ng mga bagay nito, maging malinaw sa atin. If the world is in trouble, ang mga anak ng Diyos, mga kasama, pwede mong iwasan yan. Pwede kang hindi maging troubled. Bakit? God is with us. No, hindi ko sinasabi na ilagay niyo ang sarili niyo sa panganib, pero ang Diyos sumasa atin. Alam niyo, sa mundo ngayon, hindi lang troubled yung mundo natin ngayon. The world is not just in trouble. The world also is in a position of uncertainty. Walang kasiguraduhan. Hindi mo pwedeng ipangako ang bukas. Lalo na sa sitwasyon natin ngayon, hindi mo hawak ang bukas. Alam nyo, ekonomiya ngayon, pabagsak ng pabagsak. Maraming mga walang trabaho. Maraming kumpanya ang nagsarado. At ang mga estudyante, hindi pa rin, nakabitin pa rin sila. Mga teacher, hindi pa rin nila halos alam, hindi pa nakakapag-adjust sa new normal. Walang kasiguraduhan, napakabilis ng facing. Parang nangyari sa atin, pwede ng physical gathering, pero ngayon, ano nangyari? May batas tayo na walang mag-gathering na malaki. So, we need to comply. Uncertainty. Kaya lang ang maganda, pag pamilya ka, kapamilya ka. Pag sinabing umaten, attend. Pag sinabing, oops, wag muna, wag muna. Kasi kapamilya tayo eh. Walang kasiguraduhan ng mundong ito, pero isa lang ang sigurado ako, mahal ka ng Panginoon. Yun lang ang sigurado ako na hindi ka niya iiwanan, na hindi ka niya pababayaan, sapagkat ang iyong kalalagayan ay kanyang reputasyon. Kung totoong anak ka, ha? Kasi hindi lahat ng anak ay mabuting anak. So, ang mundong ito merong hindi tiyak na sitwasyon. At lalo tigit, ang mundong ito ngayon, punong-puno ng pag-alala. Punong-puno ng pag-alala. Blessed tayo kapag tayo nasa church kasi meron tayong confidence that our confidence is in the Lord. So sa mga seryosong sumusunod sa Panginoon at ipinamumuhay ang kanyang salita, hindi siya masyadong affected. Na pag may mga dumaan sa buhay natin na hindi maganda, merong nangyayaring maganda sa buhay natin. Kasi alam natin na ang solusyon ng lahat ng ito, mahalin lang si Lord. Kaya kung ano man ang sitwasyon natin, meron man tayong kaguluhan, meron mang hindi katiyakan, meron mang pag-aalala, ang mundong ito, yun yung nasa Kanya. Pero lagi niyong tatandaan, God is with us. Yan yung factual information. Yan yung factual information. Tandaan niyo mga kasama, ang mundong ito, hindi ka na rin sigurado kay Facebook. Sa sobrang talino ni Facebook, sa sobrang kung ano yung interest mo, yun ang binibigay niya sa'yo. Kaya walang kasiguraduhan. Ang daming pag-aalala. Kaya pansinin yung mabuti, ang mga bagay na ito, ang tunay lang na kasiguraduhan natin at katiyakan ng buhay natin at nakatanggal ng pag-aalala, walang iba kundi ang presensya ng Panginoon. Kaya yun yung bagay na ipamumuhay natin. So ano yung bagay na ito sa magulong sanlibutan, ano yung gusto niyang gawin? Ang sabi niya, that they may see your good deeds. So ikaw pala na anak ni Lord, hindi pwedeng uupo ka lang. Meron ka ring gagawing bagay na magaganda. Yung mga anak ng Lord, gagawa ng maganda. Sabi ng Titus chapter 2, verse 14, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself as a people that are His very own, eager to do what is good. Ang ganda ng verse. Mga kaibigan, mga kasama, mga kapatid, if we are with God, if God is with us, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness. Tinubos ka na sa lahat ng kalikuan. Tinubos ka na sa lahat ng kabaluktutan, ng kasamaan. Kaya hindi mo na siya dapat ituloy. Hindi mo na siya dapat ituloy. And purify for Himself as a people that are His very own. It's eager to do what is good. Kaya
ang mga anak ng Diyos, iba yung pamumuhay natin. Ang mundo makasarili, pero ikaw mapagbigay. Ano yung gigil na gigil ka? Yung eager, gumawa ng mabuti. Sino yung masayang-masaya ngayon dito? No, kaya mga kasama, mga kaibigan, gusto ko maintindihan natin ang mga bagay na gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon. God is with us. That's why you need to live a different life. Iba talaga ang buhay na meron tayo. Yun yung pagpukusan natin. Iba ka. Kaya pakisabi sa katabi mo, iba ka. Sa mga nandito ngayong iilan-ilan, pakisabi, iba ka. So ang aking adhikain ngayon, iba yung pananaw mo. Hindi ka natatangay ng mundo, hindi ka natatakot. Ang prinsipyo mo ay prinsipyo ng salita ng Panginoon at ang pamumuhay mo, pamumuhay sa kaharian ng Diyos. So kaya talagang dapat naiintindihan natin ito ng malinaw. So we need to live a life differently from the world. And through Jesus Christ, we are the light of the world. Kaya talagang magniningning ka sa kadiliman. At ano ang ibig kong sabihin? Your life also is not just in the light, but your life is influence. Your life is influence. You need not just to live a life differently, but you need to live a life with influence. So your influence in life is the kingdom influence. Ano daw ang influence ng buhay mo? Kingdom influence. Ano naman ang influensyang ito? Merong original information. Sa mundo, merong factual situation, but in the kingdom of God, merong original information. Ano yung original information nito? That God is with us. No matter what. Ang problema lang, hindi natin mag-grasp yung original information nito because hindi natin kilala ang Panginoon sa buhay natin. Kaya tayo nag-aalala. Kaya tayo merong takot. Kaya tayo merong hindi kasiguraduhan sa buhay natin. Bakit? Kasi nga, yung original information, it is the very word of God. Ikaw ay reputasyon ng Diyos. Kaya ang dapat na impluwensya ng pamumuhay mo, hindi ka natatakot. Sigurado ka sa future mo. Walang pag-aalala. Na anumang bagay na nangyayari sa buhay ko ngayon para sa kalwalhatian ng Diyos. May panganib sa mundong ito, may pangit na sitwasyon sa mundong ito, pero ang kaharian ng Panginoon may nangyayari. So our life carries God's purpose. Ang buhay natin, may laman yan eh. Ang laman ng buhay mo ay ang layunin ng Diyos. Your very life has a purpose. It carries its purpose. Kaya kung buhay ka pa ngayon, may purpose si Lord. Alam nyo ba yung pagliligtas? Alam nyo ba yung milagro? Ang pagliligtas at milagro, para magampanan mo ang purpose mo sa buhay. Kasi kung tapos na ang purpose mo sa buhay, hindi ka na ililigtas, wala nang milagro. Pupunta ka na sa langit. So kaya merong Savior, kaya merong miracle to accomplish, to serve your purpose. Because everything that we do is for God's greater glory. So lahat ng bagay na ginagawa natin para sa kalwalhatian ng Diyos, because that is my purpose in life. It is the reason why I exist. Hindi para makabili ng bahay, hindi para kumita ng pera, hindi para tumaas ang mga grades kung nag-aaral, hindi makapunta sa iba't ibang bansa. Malibot mo man ang mundong ito, I tell you, pero pag hindi mo na-serve ang purpose mo, you are empty. Yes, maybe you possess everything. You own everything in your life. Pero kung hindi mo na-serve ang purpose mo, malungkot ka pa rin. At lalo tigit kung malungkot ka, lalo yung creator mo na merong design para sa iyo.
So anong gusto kong ipaunawa sa atin ngayon? God is with us. If you are in trouble right now, if you are in darkness right now, there is hope. There is a miracle for you. There is available, powerful God that He can save you. Yan yung Panginoon natin. Kaya ang buhay natin, mga kasama, as long as you live, serve your purpose. Because you need to understand this, your purpose is older than your birth. Your purpose is older than your birth. Pwede namang hindi tayo mabuhay sa mundong ito eh. Pero bakit tayo binuhay ni Lord? May purpose si Lord. So your purpose is greater than your situations. Your purpose is greater than your conditions. So ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong kondisyon, serve God's purpose in your life. Hindi ka maglilingkod sa Panginoon pag masaya ka lang. Hindi ka lalapit sa Panginoon pag may karamdaman ka lang. Serve your purpose. Do not be religious people. May layunin talaga ang Diyos sa buhay natin. Kaya kung ikaw ay mag-aasawa, kung ikaw ay nag-aaral, ano man ang iyong ginagawa sa buhay mo, dapat kalwalhatian ng Diyos yan. Lahat ng bagay na ito, privilege lang kasi buhay tayo, pero huwag mong kalimutan ang iyong purpose because of privileges in your life. Maraming mga taong nalalasing sa tagumpay. Maraming mga taong nalalasing sa magagandang naranasan sa buhay, pero nakakalimutan ng purpose. Mga kasama, mga kaibigan, your purpose is greater than your condition and situation in life. Kaya kung meron kang karamdaman, nakakaluwalhati sa Diyos ang karamdaman mo, so be it. Aalin mo ang kalakasan na hindi naluluwalhati ang Diyos. Mabuti pa kasi nung may sakit ka, nakatawag ka sa Diyos. Nung wala kang sakit, hindi mo siya matawag. Sometimes, God put you in the bad situation just for Him. For His glory. For you to recognize Him. For you to call Him. Kaya lang tawag natin, Lord, iligtas mo ko. And after God saves you, here we go again. Hindi mo na uli isi-serve yung purpose mo. And another problem come, Lord, iligtas mo uli ako. And then isi-save ko uli ni Lord. Isi-save ko uli ni Jesus because He is the Savior. Kaya lang pag hindi mo naintindihan ng Lordship, hindi mo ma-accomplish ang iyong purpose. Maraming mga tao, nakakalungkot mang isipin, naging reliyoso na lang. And this is my prayer. God is with us. Be with God. At ang pinakamatinding regalo ngayon, hindi yung makabili ka ng bagong damit o sapatos, hindi kotse o bahay o negosyo. Ang matinding regalo ngayon ng Panginoon sa iyo, yung ayos na relasyon mo sa Kanya. Lahat ng bagay sa mundong ito lilipas. Kung masaya ka ngayon, huwag ka mag-alala, lulungkot ka rin. At kung malungkot ka ngayon, huwag kang mag-alala, sasaya ka rin. But don't forget your purpose. Mga kasama, mahal na mahal ka ng Diyos. Ang bawat isa sa atin, mahal na mahal ng Panginoon. God is with us. Hindi Kanya iiwanan, hindi Kanya pababayaan. Ang salita ng Diyos, Kanyang papapangyarihin. Yun ang pagkakaiba natin sa Diyos. God is all-powerful. He can do whatever He wants. He can get whatever He wants. Why? He is our Lord. He is our Creator. Only God can do that. Alam nyo, tayong mga tao may limitasyon. Huwag kang
lumebel sa Diyos. Alam niyo po ba, ang mga taong lumelevel sa Diyos, nagkakamali, nagkakasala, napapahamak at namamatay. Ang mga taong gusto lumebel sa Lord, alam niyo po ba mga tao, ang gusto nila, lahat ng gusto nila makukuha nila. Hindi po pwedeng mangyari yun kasi hindi ka Diyos. Kaya merong frustration, God revealed Himself to you that you are not God. Kasi kung ikaw ay Diyos, makukuha mo kung anong gusto mo. Mga kasama, hindi tayo Diyos. Kaya darating ka sa punto na ang mga bagay na gusto mo, hindi mo makuha. And then you need to thank God. Nag-apply ka ng trabaho, hindi ka natanggap. Mga kasama ka magtampo sa Diyos. Bakit naman hindi ako nagkaroon ng trabaho? Ba't hindi ako natanggap? Nagsisimba naman ako, nagbabasa naman ako ng Bible. Lord, hindi mo ba ako anak? Papakilala lang si Lord na hindi lahat ng bagay na gusto mo makukuha mo. Kasi hindi ka Diyos. Pero pag nanatili ka sa Diyos at nanatili ka sa presensya ng Diyos, ask whatever you wish in His name, He will give it to you. Kaya mga kasama, kapatid, kaibigan, tandaan nyo po, ang mga bagay na ito, binibigay sa atin ng Panginoon ngayon. Sino yung nagpapasalamat ka kasi nandito ka ngayon? No, kaya po, doon sa mga nasa comment section po natin, may pangit na kondisyon ngayon, madilim na kondisyon ngayon yan. Sabi ng Panginoon, huwag ka magalala, I am with you. At ang Panginoon po, hindi siya namimilit. Ang Panginoon, hindi rin po siya nangongontra. Tao lang po ang gumagawa niyan. Tingnan niyong mabuti in the book of Genesis. Alam niyo ang pinandaya ni Satanas kay Eve, level. Ang sabi ni Satanas, hindi totoo ang sinabi ng Diyos. Ang totoo, pag kinagat mo to, kinain mo to, magiging parang Diyos ka. Lumelevel sa Diyos. Alam ang tama at alam ang mali. Magiging parang Diyos ka. You will be like God. You will not die. You will be like God. Mga kasama, just honor the Lord in your life. Honor the Lord in your life. Hindi ka madadaya. Hindi ka madadaya. Alam niyo, mga nadadaya, yung mga lumelevel. Ay, gagawin ko to para makuha ko yan. Ito gagawin ko para mabili ko yan. Mga kasama, hindi ganun eh. Alam niyo, maraming bagay na nakakalasing sa mundong ito para wag mo magawa ang purpose ni Lord. God with us to accomplish your divine assignment. And I tell you, as you doing your divine assignment, as you are performing, as you are accomplishing your purpose, there is joy in your heart. And there is glory that reveals to God. Kaya kung ano man po yung bagay na ginagawa natin, hindi po para sa ating glory yun, para sa glory ni Lord. Kaya ang aking prayer ngayon sa mga naandito na kasama ko, sa mga nanonood, ang prayer ko po, totoong maranasan natin na meron tayong Diyos. Hindi lang siya tagapagligtas, siya rin po ay ating Panginoon. Kaya ililigtas ka, pero kilalanin mo siya bilang Panginoon. At kapag Panginoon, ang turing mo sa Kanya, meron siyang full control sa life mo. At hindi lang full control sa life mo, responsable siya sa'yo. Ayaw niya na makita ang kanyang anak ay gusgusin. Kaya nangyayaring nagiging gusgusin ang mga anak ng Diyos kasi lumalakad tayo sa daan na ayaw niyang padaanan sa atin. Kaya tayo naghihirap, kaya tayo nararanasan natin ang hindi magandang bagay. Tandaan niyo mga kasama, nagpapakilala ang Diyos. Sa Bible, meron pong tapat na sumusunod sa Panginoon, walang iba kundi si Job.
Pero sinubok siya ni Satanas. Sinubok siya ni Satanas pero na-serve ni Job ang purpose niya sa life niya. Kasi hindi nakadepende sa iyong kondisyon at sitwasyon ang purpose mo sa Panginoon. Ang prayer ko ngayon sa bawat isa sa atin, maranasan natin talaga God with us. Matatapos itong 2020, papasok tayo ng 2021, but make sure that God with us. God is with us. God wants to work in us to reveal His glory para maraming mga tao ang makakilala sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya ang totoong may Kristo bilang tagapagligtas, may totoong Kristo bilang Panginoon, lumalakad sa liwanag. At yung liwanag na yon, anumang kadiliman, nakikita mo ang panganib, nakikita mo ang hindi magandang mangyayari. Na-anticipate mo na, if you are with God, even though you are in darkness, yun ang maganda sa lahat. Because the world was saturated by darkness, but the good thing is we have the light of life and none other than Jesus. Yes, madilim ang paligid pero may liwanag ka. Nakikita mo yung iyong dadaanan, may panganib. Nakikita mo yung dulo, may kapahamakan. Hindi mo na itutuloy kasi merong liwanag ang buhay mo. Kaya sa mga sandaling ito, ang aking panalangin, magkaroon talaga tayo ng totoong pakikitungo sa Panginoon. Totoong pakikitungo sa tagapagligtas natin. Sapagkat yan na lang ang gusto niya, ma-accomplish natin, ma-serve natin yung purpose. And then matutunan din natin ang mga bagay na ito na importante sa ating buhay. There are 3 things that we need to consider as we are serving God's purpose, our divine assignment. Alam nyo, ang mundong ito ngayon ay walang katiyakan, punong-puno ng kaguluhan, at punong-puno ng pag-aalala. Paano natin mapagtatagumpayan ang mga bagay na ito? Number 1, manage your expectation. Manage your expectation. Huwag kang masyadong umasa sa mundo. Huwag kang masyadong umasa sa tao. Huwag kang masyadong umasa sa sitwasyon. Manage your expectation. Ang tangi lang makakabigay ng mga ganitong bagay, walang iba kundi ang Panginoon. So mag-expect tayo hindi sa mundo, mag-expect tayo hindi sa tao, mag-expect tayo hindi sa sitwasyon, kundi sa Panginoon lang. Manage your expectation. Yes, you have an expectation, but I will manage it. Kaya I challenge you, manage your expectation. Ngayon pa lang, i-maximize mo na ang pagsunod mo sa Panginoon. Todo. Wag mo isipin, ay saka magiging maayos lahat. No. Ngayon, iba na. Pag dumalaw ka sa bahay, ang pinakamatinding respeto, wag kang pumasok. Yan ang pinakamatinding respeto. Kung babastusin mo yan, pumasok ka. Iba na mundo ngayon eh. Hindi ka pwedeng mabuhay kagaya ng dati. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, pumunta ako sa ganito, gagawin ko itong mga bagay na ito. Hindi. Manage your expectation. Day to day ang basis natin ngayon. Mga kasama. Manage your expectation. Kung may na-expect ka ngayon, and that's good, but you need to manage it. Do not allow your expectation to kill your hope. Because you are already frustrated. Do not allow your expectation to kill your hope. Manage your expectation. Kasi yung mga taong hindi nakukuha yung kanilang expectation, napoprostrate. Kaya paalala sa bawat isa sa atin. Sa trabaho mo, manage your expectation. Hindi forever na bukas yung kumpanya mo. Manage your expectation. Hindi forever na malakas ka. Bukas nga yung kumpanya mo, baka naman hindi ka malakas. Manage your expectation. Si Lord lang talaga. Kaya mga kasama, itodo na natin kay Lord. Pakisabi nga, itodo na kay Lord. And then ito yun, no? Hindi lang expectation na i-manage mo, manage your needs.
Manage your needs. Ano ba talaga yung kailangan mo, hindi yung gusto mo. Iba yung gusto sa kailangan. Iba yun. Mga kasama, lagi niyong tatandaan ito, iba yung needs sa wants. Manage your needs. Alam niyo po, kaya ngayon ako nagbabike, hindi yan yung aking wants. Need ko yan. Kasi meron akong pinaghahandaan. Ang pinaghahandaan ko yung pagtanda ko. Hindi ako pwedeng mag-exercise pag matanda na ako. That's my need. Hindi yan yung aking wants. That's my need. It is for my health. Bakit? Kung kailangan paghanda ng pagtanda ko, kasi gusto ko yung buhay ko mahabang panahong gamitin ni Lord. Aanhin mong mabait ka, sandali lang naman ang buhay mo. Aanhin mong magaling ka, sandali lang naman ang buhay mo. Eh di talo ka ng mga salbahe na ang hahaba ng buhay. Manage your needs. Tingnan mo ano ba talaga ang kailangan mo. May karamdaman ngayon, hindi mo kailangan ng pagkain, ang kailangan mo kalusugan. Kasi hindi lahat ng pagkain nakapagpapalusog. Manage your needs. Ano ba kailangan mo ngayon? Hindi rin gamot kasi wala ka pang sakit. Manage your needs. Yung iba kasi talaga ngayon, ay kailangan ko nito, kailangan ko niyan, kailangan ko niyan. May laman pa yung rep, namimili na agad. Manage your needs. Thank you, brother. Salamat. Gusto ko pong magministeryo sa inyo sa darating na panahon. Huwag ubos-ubos yung biyaya. Mag-take po kayo lagi ng kalamansi. Vitamin C po yan, natural. Mag-exercise po kayo. Walang kapalit ang exercise sa anumang pang-maintain ng gamot. Manage your need. Huwag tulog ng tulog. Huwag higa ng higa. Mag-exercise din. Kasi napakahirap magsisi kapag ikaw ay may sakit na. Nakakatulong po ba ako sa inyo ngayon? Yan po ang kailangan natin ngayon. Hindi yung magpalago tayo ng cell group. Hindi, merong expectation eh. Merong need doon sa factual information. Ito yung buhay, ito yung realidad. Kaya yung mga anak ni Lord, dapat mahahaba buhay niya. Kasi mag-i-impluensya tayo. Sino dito excited? Mag-i-impluensya ka. Kaya congratulations sa mga nag-i-exercise. Sa mga nagdinidisiplina ang kanilang katawan sa pagkain. Pero yung bibili ka lang, gusto ko nito, gusto ko niyan, gusto ko nito, ay, tigilan mo yan. Hindi makakaluwalhati yan. Huwag mong titignan yung mga bagay na pang mundo, pang temporary, pang sayo, tingnan mo para kay Lord. Huwag kang bibili ng isang bagay, huwag mong gagawin ng isang bagay para sayo, para kay Lord. At pag si Lord the best, manage your need. Yan, nakita yung bike ko. Tuwan-tuwa ako doon sa sa mga terminology nila. Pag tumutunog yung bike, wow, tunog mayaman. Yun daw bike ko, tunog mayaman. Pero nung pumipidal ako, hingang mahirap. Wala pala sa ganda ng bike, nasa pumapadyak. So I need to discipline myself. Kailangan kong gumising ng maaga para i-exercise, palakasin ako. Kasi walang kwenta ang magandang bike kung mahina naman ako. I need to manage my need. At tandaan nyo mga kasama, iba-iba tayo ng pangangailangan. Kasi iba-iba tayo ng sitwasyon, iba-iba tayo ng kondisyon. Huwag niyong pagbibigyan palagi inyong katawan. Kapag inaantok ka, pikit, naku, maniwala ka. Kahit nag-worship ka, pwede mong gawin yan. Bakit? Ikaw na yan eh. Habit mo na yan. No, kaya manage your need. And then, manage your anger. Alam niyo ngayon sa mundo ito, maraming nakakagalit. Pag hindi na-meet yung iyong expectation, pag hindi na-meet yung iyong need, nakakagalit. Manage
your anger. Manage your anger. At gusto ko matulungan kayo sa mga ganitong sitwasyon sa buhay. Para sa atin lahat to. Yung expectation mo, kasi meron kang need. Pag hindi mo nakuha yung need, because you expect, meron kang need, pag di mo nakuha, magagalit ka. At pag nagalit ka na, mga kasama, pwedeng magalit, wag lang matagal. Pwedeng magalit, pero wag magwawala. Pwedeng magalit, pero dapat nakakaluwalhati din kay Lord. Ano yung description ng Bible pag nagalit ka? Huwag mong patatagalin. Kung araw kang nagalit, huwag mong palulubugan ng araw. Yan yung sinabi sa Bible. Pag nagalit ka, huwag mong pababayaan lumubog ang araw. Eh yung mga pilosopo, Pastor, paano po pag gabi? Eh di mo pabayaan pasikatan ng araw. Kailangan pa bang i-memorize yan? Excuse na yun. Anong ibig sabihin doon? Ayaw mo lang sundin yung tama. So, kaya mga kasama, this is my prayer. If God is with us, you will live a different lifestyle. Because God, Jesus Christ is with us, you can influence the kingdom influence. And as you serving your purpose, manage your expectation, manage your need, and manage your anger. Maraming negosyante, magagalitin. Maraming ang pera, magalitin naman. Bakit? Eh, talagang ang expectation, ganyan. Kaya maraming mga tao, hindi masaya ang buhay. Magiging masaya ang buhay mo if you learn how to manage your expectation, if you learn how to manage your need, and if you learn how to manage your anger. Let me pray for you right now. Lord, thank you for your word. Thank you for your promise that you are with us. Thank you so much, God. Thank you so much, Lord. Help us to manage our expectation. Help us to manage our need and help us to manage our anger. Thank you so much, God. Thank you so much. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Di ko man alam lahat ng sitwasyon natin sa mga oras na to. Di ko man alam ano yung laki ng problema mo or kinakaharap natin ngayon. But one thing is for sure, the Lord has a plan. The Lord has a plan. And allow the name of the Lord be glorified in your situation. Lord, ipapanalo ko to para sa glory mo. Lord, ilalaban ko to dahil naniniwala ko walang battle na madali. Ang sarap mararanasan natin yung confidence na nanalo tayo kasama ang presensya ni Lord. Na hanggang sa dulo, Lord, kahit mahirap, kahit masakit, nilaban ko. Kasi alam ko walang talo sa'yo. Kaya this day, naniniwala ko matatapang lang yung mga may courage sumugod sa laban. Ang mga matatapang lang yung may courage na Lord, where you go, I'll go. When you say, I will follow. When you speak, I will receive it. Kaya this day, let's just surrender everything to God. Yung bang sa sitwasyon na feeling mo wala kang control, naniniwala ako na walang kahit sinong tao sa mundo malalapitan natin na magkaroon ng control sa sitwasyon natin.
But there is a God who is waiting for you and for me to surrender everything. And He is whispering to you right now, hey anak, I'm with you. I am with you. Sabi niya lang, anak, just release it. At ipagkatiwala mo to sa aking kamay. For you to feel the burden, His burden is light. Because He is carrying our burdens in behalf of us. Kasi ayaw niyang nasasaktan at nahihirapan ka. Piliin natin na maging masaya at hopeful sa kinabukasan dahil hindi pa siya tapos sa mga pangako niya. Yeah, right now, if you're that kind of person, if you're watching this live right now, this streaming right now, I don't know kung sino yung nagtag sa'yo. I don't know kung matagal kang nang wala sa church. But the main reason why you're hearing this right now, because the Lord is not finished yet. Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya tapos. Because God will still work in you and through you. Kaya just receive His power, receive His restoration, and I know, there will be a great manifestation of His glory in your life and your family's life. Heavenly Father, we thank you for this wonderful word that you're continuously reminding us na ang buhay namin hindi para lang sa sarili namin. We want to live a life na may purpose, a meaningful one. Wag mong hayaan na tapusin lang namin ang buhay na to na walang nangyari sa amin at sa tao sa paligid namin. We surrender everything to you. Lahat ng iniisip namin, lahat ng inaalala namin, lahat ng bigat sa amin, sa puso namin, sa sitwasyon ng pamilya namin, lahat inaalay namin sa iyo. Because we believe you said in your word, for you have a plan for us. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope and a future. That's why, Lord, we're claiming it that everyone who is receiving you right now, you are in control. Kaya right now, we will believe and keep on declaring that our lives will never be the same again. Our nation will never be the same again. This world will never be the same again. Kasi from ashes, you're rising up an army who will stand for your name and who will stand for the generation to come. We're so hopeful and we're so excited, Lord. We receive it. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And that's another great experience that we receive from God. And I know, guys, that you receive a word from God, but I challenge you to share it. Comment it down below. You can post it, you can story it, and you can post it on your Facebook account so that you can serve to people kung ano yung gustong iparating ng Lord sa kanila. And I know na merong mga taong tumanggap sa Lord, and I want to congratulate you guys for that because I know maraming courage yung nilagay nyo para i-receive ang Lord. And we are more than willing, guys, to help you with your new life with God. So, if you are that person, kindly message this page or to the person who invited you on this live stream. Again, thank you, family, for joining us today. We'll again see you on this page next week. Merry Christmas and God bless us all. Good day, family! In behalf of all the leaders ng Reigning Light Church International and together with Peren family, binabati po namin kayo ng maligayang Pasko at pinagpalang bagong taon para po sa bawat individual at bawat pamilya. Kaya po mas excited tayo dapat sa darating na 2021. Kasi po, ang dami nangyayari sa atin ngayong 2020. Kaya po, dapat po tayo ay laging maging masaya. Lagi natin i-share ang joy sa ating family. Dahil naniniwala ako, ang bawat isa sa atin ay blessing sa ating pamilya. Blessing sa ating nation. At blessing din sa ating community. Tama ka dyan, Pastora. Kaya excited po talaga ako na we will not only
share our blessing. Magsaserve tayong joy sa ating family. Kaya excited ako at i-share natin, Pastor, hindi po virus. Yes. Kundi yung joy and hope for tomorrow. And most Kaya especially yung love. Huwag natin kakalimutan. share the love. Share the love. So yun po, again from parent family, Bumabati kami. maligayang Pasko At pinagpalang bagong taon! We love you! And that's it for our Sunday celebration. We hope that you get empowered and strengthened by God's Word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again next Sunday. Make sure to invite your family and friends. Worshipping the Lord will always be our lifestyle. We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.